I would like to turn over the floor to our director for his statement. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat at pinaunlakan nyo ang paanyaya ng NBI na mag-ulat tungkol doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste para ihingi ng isakatuparan sa Timor-Leste authorities ang red notice list na laban kay Congressman Arnolfo Teves. Umalis kami rito sa pahintulot ng ating Secretary of Justice, Secretary Remulla, at nakarating kami sa Timor-Leste noong March 21. About 2 hours after we landed, nung kami ay lumapag na doon, nakipag-usap na kami sa kanila at sinabi na nahuli na si Congressman Teves. So yun naman ang naging usapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng red notice list kay Congressman Teves. Just to refresh your memory para maalala natin, inimbestigahan ng NBI ang pagpatay doon sa Pamplona noong March 2023 at naisampa ng NBI ang kaso laban kay Congressman Teves at iba pa. At ang huling insidente noon, nagkaroon ng order sa court canceling the first issuing a warrant of arrest against Congressman Teves, canceling his passport, and ordering the NBI to take steps to bring him back to the Philippines. Yun po ang naging posisyon ng NBI. Inayos natin ang lahat ng dokumento na maaring kailanganin doon sa pagpabalik kay Congressman Teves sa Pilipinas, katulad ng certification galing sa DFA na kansilado na ang passport. Binigyan tayo noon. Kinuha natin ang lahat ng certified true copies ng naging proceedings sa husgado kung saan siya ay inaakusahan. Humingi rin tayo ng certified true copies ng resolution ng ATC, Anti-Terrorism Council, na dinesignate na terrorist si Congressman Teves at iba pa. Halos yun lang ang kung may kulang man, dagdagan nyo mamaya ang mga dokumento na dinala namin doon. And as early as about March 3 or March 1, nakipag-ugnayan na tayo sa taga Timor-Leste at ang naituro na ating contact person doon na makakatulong, yun mismong pinakadirektor ng kanilang intelligence service, si Director Longinos Montiero. At ang isa pa doon ay yung ating counterpart sa Interpol NCB natin dito, si Director Vicente Fernandez Brito. Sila po ang Interpol doon. Pagdating natin doon at bago tayo dumating doon, nakipag-ugnayan din tayo sa ating ambassador kay Ambassador Belinda Ante, at binibrief din niya tayo kung ano ang naging sitwasyon doon sa Timor. So fast forward, pag landing natin 2 hours after or mga 2 oras, sinabi na sa amin na nahuli na si Congressman Teves. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Teves nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man na kami ng picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yon. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. Maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin ay mahirap. So natapos yung araw, ganun na lang. Kinabukasan, attempt uli. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami, tinanggap kami, kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour.
alas 12 nung second day, 21, 22. At sinabi namin, we extend the gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in effecting the arrest of Congressman Tevez. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Tevez so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Tevez. Sabi niya, I will call Director Montiero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato, and obliged naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila at medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Tevez sa korte para malaman kung ano ang gagawin, kasi doon ang proseso, ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Tevez dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Very challenging. Talagang ayaw. Nung ayaw kaming bigyan ng ganun, pagkakataon, kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Tevez. Hindi mo kilala eh. So, sabi namin, pwede namin hingiin. Standard operating procedure naman sa law enforcement yan, if you arrest a person, na magkaroon ng fingerprint. Wala rin palang fingerprint. So, sabi namin, wala bang picture na mag-shot? We'll be contented with that. Wala rin. Eh, maghahapon na ng second day ang trip namin, next day na 23. Nagkaroon ng maraming diskusyon doon. Medyo kung minsan mainit, na emotional. Pero dahil na rin ng panahon doon. Nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si Congressman Tevez, gusto rin namin may proof kami para maipakita naman sa inyo, sa ating bansa, kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President, na ito ngayon. Siguro mainit, medyo humupa, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng lal, pinapasok doon sa kwarto. Nililimit nila pati ang kwarto kasi kukunti lang daw ang dapat pumasok. Dati pwedeng 3 agents, ngayon 2 na lang, tapos 1 na lang. Tinatanong ko ilang pictures ang kukunin, wala naman. Hanggang nakapasok. May nakapasok, hindi ko nababanggitin. May nakapasok, nagpalit tayo ng strategy. Kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanya, lalaki lahat ito, mainit ang usapan. So, nagpalit tayo ng strategy. Hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, kumalma si Congressman Tevez. Doon siya, kinukunan siya ng fingerprint at the time. Sabi nga namin, 24 hours na ngayon nyo palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa pumayag si Congressman Tevez, tinanggal na niya yung kanyang nakakasiret. Hindi naman nakamask, parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo yun, tapos nakasombrero. Hindi mo talaga So, nung pagpasok ko, wala na, ano na siya, yung tinanggal niya, no? Tapos nagpakilala na kami. Nagkapanatag, nagkapanan ng loob. Sir, andito kami, ito lang naman ang pakay namin. Picture lang, para may pan. Nakunan ng picture, sa totoo nga ang picture na yun, sinabihan pa siya na
oh, sir, look your best. Kaya siya nakasmile dun sa picture na yon. Ayaw naman natin na nagmumukhang pan siya. So, voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos nun, yun lang, kwentuhan na kami. Sir, ito lang ang namin, itong red notice, may mga akusasyon sa'yo doon, may warrant of arrest. Sabi niya, in fairness to him also, sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, sir, sabi ko, yan ang naging commitment namin kay President Horta at commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo pag sumama na at maibalik na kayo sa Pilipinas. At lahat po yan na i-relay din natin dito sa ating sekretary, pero hindi ganun kadetalye kasi mahirap ang internet doon, nawawalan kami ng internet tapos nakikipag-negotiate ka sa kanila. So medyo maiksi lang ang oras namin, pagbalik lang nandun sa hotel tsaka kami nakakapag-internet at nakakapag-update. So yan ang buong pangyayari. At nung nakausap namin si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At hindi ko lang masabi yung dalawang instances na kinuwento niya, basta gusto niyang matapos na ang proseso. May court process dyan, ang pagkakaintindi namin doon sa kanila, a minimum of 7 days to maximum of 40 days mariresolve yan. Sa atin naman, ang position natin doon ay may cancellation of passport. So, ang option nasa sa kanila kinancel na ang passport as far as we are concerned. Kung ganun ang nangyayari, ganun din ang nangyayari sa atin. Pag may mga request yung mga counterparts natin sa ibang bansa, kansila di undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tina-turn over sa immigration kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na ginagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste at kami naman ay naghahanda in the event na pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Teves doon. Nangako sa atin ang embassy na imo-monitor nila kung ano ang update doon sa proceedings at may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update niya tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings doon. So, yan lang ang aming maiulat sa inyo at yan ang nangyari doon sa Timor-Leste. Katulad din nga ng mga foreign counterparts natin, pag may request dito sa atin, hindi sila pwedeng mag-participate sa enforcement operation. Ganun din sa atin doon. I-inform ka lang na nahuli na. Dito ganun din. Pag may mga request sila, hinuhuli natin at sinasabi na nahuli na. Sinusunod naman nila ang proseso natin at tayo rin. Pinangako natin sa kanila that we will respect and wait for the proceedings, legal proceedings against Congressman Teves. Yan lang po ang masasabi ko. Sige, mga konting tanong lang. Sino ang... Ano? Director, sorry. Okay. Kayo na rin yung nagsabi na nahirapan kayo sa proceedings doon. Would it be fair to say na may indication na may influence si Teves sa ilang mga officials or mga empleyado ng pamahalaan? Ayaw kong sagutin ng tuwiran yan na Nico kasi babalik pa tayo doon. Hindi maganda ang magiging posisyon natin kung yan ang sasabihin natin, impression natin. Very factual lang naman tayo. Nahirapan kami, hindi nahirapan lang. Kasi kung babalik tayo doon at kinondemn natin yung mga ganyan, baka
mas doble o triple ang hirap na abot. Karoon lang ng konting skirmishes, yung normal siguro na maging emotional sila. Emotional din kami kasi may objective tayo. Sa kanila, meron din silang proseso. Baka hindi rin namin naintindihan. Ayaw naming sabihin na ganun yun. Nahirapan lang kami. Pero mabilis ang kanilang cooperation naman. Sa paghuli, wala tayong naging problema doon. Meron naman tayong efforts dyan, pero ang ating priority kasi ngayon ay maibalik siya. Kasi noon nga, nagkakandara pa tayo lahat na malaman kung nasaan siya from the US, nag-Cambodia, tapos sabi sa Timor, tapos baka nawala sa Timor. It's a major victory for us to have located Congressman Tevez and to have him arrested by the local authorities. Andun na siya. So, ang inaantay na lang natin yung legal process na lang. Hindi katulad noon na parang namamana tayo sa dilim. Okay, follow-up question. Doon sa driving range, kasi napansin ko, nung nakatayo siya doon, may mga kasama sa may mga Pilipino ba nandun? May mga personalities pa from Manila or the Philippines na nandun na who are support? Hindi kita masagot dyan kasi hindi nga kami pinayagan magkuhan. At sa totoo niyan, yung paghuli sa kanya, kaya drone ang kinuha doon, drone ang kumuha doon. Kasi ang sabi nung taga-kwan, kwan din ito kumbaga sa kwan, pakiusap din na mabigyan tayo ng footage na yon. Officially ayaw nila. Kasi ayaw din nung management ng golf course na magkaroon ng incident doon. Ayaw nila na doon kayo nagkukuha ng picture. Kaya drone ang ginamit nila. Sige, last two. Pwede ba? Yes, sir. Hindi namin alam kung humingi siya ng political asylum, basta ang alam namin bago kami dumating doon, nagkaroon na siya ng request or petition for a political asylum. Mukhang na-deny ito. So hindi namin alam kung inulit niya o may bago siyang legal remedy na ginamit. Pero sa amin naman kasi, sa amin dito sa NBI, at hindi ko alam kung ganun din ang magiging posisyon ng kwan, immaterial kasi yung political asylum sa amin kasi cancellation of passport ang ating approach. Diba? Undocumented alien. Tsaka ang political asylum is political persecution. Ay itong hinaharap ng mga kaso dito, murder. May proscription ang Anti-Terrorism Council na terrorist. So wala akong nakitang politika doon sa aking pagkakaintindi. We will entertain two more last questions. Ian and Director, may mga balita na yung abogado pa daw ni Tevez ay dating Minister of Justice, kaya ba ganun kalaki yung impluensya nila doon, kaya ganun kabigat ang laban? Nabasa din lang namin yun sa mga news accounts. Hindi namin alam na sila pala yung nakaharap namin doon. Pero nakipagbalik-taktakan kami doon sa kanila. Hindi naman kayo mapaya sa amin. We stood our ground. Wala kaming sabi, lawyers din kami lahat dito eh. Ganun ang tipo ng sagutan namin doon. Hindi kayo mapapaya, pinaglaban natin ng posisyon natin doon. Last question, please. Jeff. Yun na ang kasama na yon doon sa lahat ng binigay natin. Na yung option na yun, ginaid natin sila. Nakakahiya man sabihin, pero yun ang posisyon ni President Horta. Malinaw yun, 6 kami nakarinig doon. Di ba? Sabi lang kasi ni President Horta, please don't record this. Siguro nagkamali na kami ngayon na ikwento namin sa inyo yung ibang mga kapag-usapan. Pero ang sabi niya, immigration issue na yan. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana nasagot namin yung mga tanong nyo. Thank you very much. Good afternoon.